Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon. At salamat sa Panginoon dahil ako po'y muling makakapagbahagi sa atin ng salita ng ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay ibabahagi ko po sa inyo, masusumpungan po natin sa aklat po ng Acts chapter 13 sa verse 22. Sabi ng Bible, "And when he had removed him, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony and said, I have found David the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my law." Sabi sa Tagalog, "At nang siya alisin niya, ay ibinangon niya si David upang maging hari nila, na siya rin namang pinatotohanan niya at sinabi, nasumpungan ko si David na anak ni Jesse, na isang lalaking kinalulugdan ng aking puso, na gagawa ng buong kalooban ko." Sa gabi pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo, mga minamahal na mga kapatid sa Panginoon, why was David called a man after God's own heart? Bakit siya itinawag na isang tao na malapit sa puso ng Diyos? Tayo po muna ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po at mapagpala po, Panginoon, gabi sa inyo po at sa lahat ng mga kapatiran. At alam ko, Panginoon, na kami dinala mo sa lugar ng aming bahay-sambahan upang kami muli mo pong pagpalain. At sa sandali pong ito, hiningi po namin sa iyo, linisin mo ang aming mga puso, ang aming mga buhay sa iyong harapan, maging kalugod-lugod, kaaya-aya. At maraming salamat sa kabutihan mo at biyaya at kagandahan loob sa amin. Pagpalain mo po kami at ang iyong salita mo mangusap sa amin pamagitan ng Holy Spirit na siyang gagawa at mangungusap. Bigyan mo kami ng kaunawaan at pagpalain mo po kami sa pangalan ni Jesus. Amen. Alam niyo, isa sa mga paborito kong mga characters sa Bible ay itong si David, si King David, si Haring David sa Bible. Kasi sabi ng Bible, siya isang taong malapit sa puso ng Diyos. Kapag dinescribe ng Panginoon o nang dinescribe ng Diyos kung ano bang uri ng tao si David. Sabi ng Bible, he was a man after God's own heart. Hindi niya sinabing David was perfect. Hindi niya sinabing siya ay walang pagkakamali. At makikita natin, in fact, David committed serious sins. Alam ho natin yan sa Bible. Kagaya ng adultery, deception, na kahit ho murder. Yet God still honored him with his powerful description. Bakit po kaya? Why is that? Una sa lahat, sa pag-aaral po natin sa gabi po ito, number one, David had a heart that sought God. David had a heart that sought God. Siya ay merong puso na humanap sa Panginoon. More than anything. Ninasa niya na yung presensya ng Diyos, ninais niya sa kanyang buhay, na laging siya'y malapit, yung presensya ng Diyos ay nasa kanya, at maging siya din naman ay malapit sa presensya ng Diyos. Sabi ng awit 27 verse 4, and I was glad, one thing have I desired of the Lord, and that will I seek after, ang sabi niya, that I may dwell in the house of the Lord. Alam nyo, his priority wasn't power. Hindi po kapangyarihan yung kanyang prioridad. Yung kanyang kapangyarihan ay hindi, ang kanyang prioridad ay hindi rin kayamanan. Kasi, tingnan nyo ang sabi niya, hinahanap niya, ninanais ng kanyang puso, na alam niyo kung ano, ang sabi, na tumahan siya sa tahanan ng Panginoon. Hindi rin po tagumpay, nor even success
yung kanyang priority. It was God Himself, His priority. Diyos mismo ang kanyang prioridad sa kanyang buhay. Kaya yun po lagi ang hinahanap niya. Na lagi ang Diyos ay makaniig niya, makafellowship niya, mangusap sa kanya, gumawa sa kanyang puso, at gabayan siya lagi, patnubayan siya ng Panginoon, at maranasan niya talaga yung presensya ng Diyos na kumikilos, nangungusap, gumagawa sa kanyang buhay. Why he was a man after God's own heart. Not only he sought God, but also David was quick to repent. Alam niyo yung pagsisisi, hindi lang yung umiyak ka Hindi lang yung iniyakan mo yung kasalanan mo, kundi nagbago. Kasi ang tunay na kahulugan ng repentance is changing of heart and changing of mind. Nagbago ng puso, nagbago ng isip. Halimbawa, si Peter at saka si Judas Iscariot. Si Judas Iscariot nagkasala, nagkamali, nagsisi dahil nahuli siya sa kanyang kasalanan. Iniyakan niya lang. Pero si Peter, nagkasala siya, ang ginawa niya, nagrepent, nagsisi. Ano yung tamang pagsisisi? Pagbabago ng puso at ng isipan. Yung bang sasabihin mo, hindi ko na gagawin. Kalma nagkasala ka, Lord, hindi ko na gagawin kung ano yung kasalanang nagawa ko. Tatalikuran ko na yon at magpapanibagong lakad ako sa Panginoon. Yun ang tamang kahulugan at gawi ng pagsisisi. When confronted with sin, naalala nyo na siya ay kinompronta ni Prophet Nathan sa kanyang kasalanan. Hindi matigas si David sa kanyang puso. Wherein pa, kapag binasa natin doon sa Psalm chapter 51, magtapos na siya ay magkasala kay Bathsheba, ay naramdaman niya yung pain, yung kanyang sarili na talagang siya'y makasalanan at siya'y nagsisi ng kanyang kasalanan. Kaya anong panalangin niya? Ang sabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. He didn't justify his sin. Hindi niya itinuwid yung kanyang pagkakamali o hindi niya pinangatwiranan yung kanyang kamalian, yung kanyang kasalanan. Subalit anong ginawa niya? He confessed and turned back to God. Ipinahayag ang kanyang kasalanan at nanumbalik sa Panginoon. Maraming tao na nakagawa ng kasalanan ay hindi na bumabalik sa Panginoon. Hanggang sa namumuhay na sila doon sa kasalanan na hanggang sa yung kanilang buhay ay naging malayo na sila sa Panginoon. Pero si David ay iba. Alam niyo kung bakit? He was quick to repent. Kasi nararamdaman niya yung sakit, yung damdamin na. Alam niya na ang Diyos ay hindi nalulugod. Ang Espiritu ng Panginoon ay napipighati sa kanyang buhay at siya mismo ay hindi masaya. Alam niyo kapag nasa kasalanan tayo, you will never be happy. Walang joy. Walang kagalakan. Kaya kahit yung kagalakan ay hiningi niya sa Panginoon, restore unto me the joy of my salvation. David was quick to repent. Pangatlo, David trusted God fully. Pinagtiwalaan niya ng lubos ang Diyos. Alam niyo, sa buhay niya, isang bagay na hinahangaan ko sa kanya, yung lubos niyang pagtitiwala sa Panginoon. Whether, sabi nga, kahit humarap siya sa mga leon,
O kahit sa simula nung bata pa siya na pastol ay kinakalaban niya kahit leon, kahit si Goliath na sinabi niya ay wala bang anumang dahilan. Is there not a cause na upang hindi natin labanan itong higante na yan? Pero alam nyo, doon sa kanyang pagtitiwala sa Diyos ay nagdala sa kanya na siya'y humakbang at kumilos at magtiwala sapagkat alam niya na ang Panginoon ay kasama niya. Consistent po. David consistently put his trust in God. Yung pagtitiwala, hindi ngayon lang. Hindi nung nakalipas lang. Dapat araw-araw ng ating mga buhay, pagtitiwalaan natin ang Panginoon. Anumang sitwasyon, anumang sirkumstansya, anumang problema, anumang pangangailangan, ipagkakatiwala po natin sa Panginoon. And yung kanyang pananampalataya, his faith wasn't theoretical. Hindi hanggang sa isip lang. Hindi po sa kung ano lamang yung kanyang natutunan. At alam niyo kung ano? It was lived out in every battle, trial, situations of life. Talagang ipinamumuhay niya. Ginagawa niya. Sinusunod niya. Talagang nakaakibat na sa kanyang puso, isip, buhay, pagkatao, yung pagtiwalaan niya ang Diyos sapagkat ganun niya naranasan na ang Diyos ay tapat at totoo at tunay sa kanyang buhay. Kaya nga, mga kapatid, mahalaga sa atin na hanapin natin lagi ang Diyos. Iayos natin lagi ang ating sarili, ang ating buhay sa Panginoon at totally, fully pagtiwalaan natin ang Diyos lagi sa ating buhay, sa bawat detalye, sa bawat aspeto, sa bawat mga plano, sa bawat mga desisyong gagawin natin sa buhay o anumang bagay na ninanais nating mangyari o anumang bagay na ninanais natin na gawin ng Diyos para sa atin. Magtiwala tayo sa Kanya. We must fully trust in God. Pero alam niyo yung pagtitiwala ni King David, hindi yung, Panginoon, kayo na pong bahala. Okay. Wala ka nang gagawin. Hindi po. Kumilos siya, gumawa siya, ayon sa kalooban ng Panginoon. At ayon sa pangako ng Panginoon sa kanyang buhay. Fully trusting God. Opo, yun po ang buong pagtitiwala sa Diyos. Kaya nakita ng Diyos ang kanyang puso na itong taong to, kahit anong sitwasyon, kahit anong pagkakataon, ni minsan, hindi niya kinalimutan sa kanyang buhay na tumawag sa Panginoon, pagtiwalaan ng Diyos at ibigay, ilagak yung kanyang lubos na pagtitiwala sa Panginoon. Kaya pag binasa natin yung awit 35, yung Psalms chapter tignan natin. 34, Kung mabasa nyo, dinidevotion namin yung Book of Psalms. Halos matatapos na namin yung Book of Psalms. Makita nyo yung kanyang yung desire sa puso, o yung Psalm 37 pala. Psalm 37. Sabi niya, fret not thyself because of evildoer, neither be thou envious against the workers of iniquity. For they shall soon be cut down like the grass and wither as the green herb.
Sabi sa verse 3, trust in the Lord and do good. Tingnan nyo yung sabi niya doon, magtiwala ka sa Diyos, hindi tuldok, hindi tapos agad doon. Kundi sabi, and do good. Gumawa ka rin. Kumilos ka rin. Yun ho yung kung paano niya ipinamuhay o sinunod, ikinawa yung panuntunan at kung paano niya pinagtiwalaan ang Panginoon. Ang sabi niya, and thou shalt dwell in the land, and verily thou shalt be fed. Sabi sa verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thine heart. Yung panglima, verse 5, sabi niya, commit thy way unto the Lord, trust also in Him. Andun pa rin yung pagtitiwala. Kahit itinalaga mo na, lahat ng mga plano mo, gawa mo, nais mo sa Panginoon. Pero sabi doon, pagtiwalaan mo rin siya. At ano sabi niya? He shall bring it to pass. And then, pag tumalon tayo doon sa verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him. Fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wicked devices to pass. So kaya, makita nyo yung kung paano niya talagang isinasalaysay, kung paano niya sinasabi, kung paano niya itinuturo, kung paano niya pinapahayag, at kung paano niya ginagawa, at kung paano magtiwala sa Panginoon. Sana matutunan din ho natin lagi sa ating buhay. Hindi yung sa sarili lang. Kahit nga si King Solomon, isang bagay na natutunan niya sa kanyang ama na si King David ay yung magtiwala sa Panginoon. Proverbs 3, 5, and 6, di ba? Sabi, trust in the Lord with all thy heart and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall, sabi doon, and He shall, ano nga ba? In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Okay? Pagtiwalaan mo siya, huwag kang manangan lang sa iyong sariling kaunawaan. Marami ho sa ating kaya tayo nabibigo kasi mas nauuna yung sariling paraan kaysa doon sa kung ano yung gusto ng Diyos. Kung ano yung nais ng Panginoon. Pangapat po, David loved God's word and will. David loved God's word and will. Mahal ni David yung salita ng Diyos. Kaya kapag binasa niyo po yung Psalms, especially yung Psalms 119, binibigyan niya po talaga ng pahalaga yung pagmamahal at paggalang at pagsunod at pamumuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Yung importansya ng salita ng Diyos at ng kalooban ng Diyos. David didn't just want God's blessings. Hindi lang blessing ang gusto niya. Alam niyo kung ano? He wanted to obey His will. Opo, nais niyang sundin yung kalooban ng Diyos. He aligned his life with God's commands and delighted in His word. In His word. Talagang nagagalak siya sa salita ng Diyos. So, Word of God. Kaya kapag binasa niyo Psalms 119, although wala naman tayo talagang oras na mabasa natin yung 150 verses ng Psalms 119, makikita niyo na talagang yung bawat kasi bawat mga saknong ho noon o yung bawat mga mga kasi may mga parang mga tawag diyan, mga saknong yung sa kikita nyo yung importansya, yung kanyang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Kaya alam niyo naman, napakahalaga yung Word of God sa buhay natin. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa lang. Sabi nga ng Matthew 4:4, hindi tayo nabubuhay lamang sa pagkain, sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Yung Bible, yung Word of God is the written Word of God. Walang pag-aalinlangan yan. Binibigyan lagi ng halaga, binibigyan lagi ng importansya, binibigyan lagi ng
ng panahon yung salita ng Diyos. At ganyan po si David. Kapag siya ay anumang salita ng Diyos, anumang sinabi ng Panginoon, susundin niya sapagkat alam niya ito'y kalooban ng Diyos. It is the will of God. So David loved God's word and will. Panglima at panghuli, hindi lamang ho David sought God, had a heart to sought God. David was quick to repent. David trusted God fully. David loved God's word and will. Panglima, David worshiped God passionately. Alam niyo kung ano yung passion niya na talagang sambahin niya lagi. That he worshiped the Lord. Kasi si David ay, sabi nga David was a worshiper. Siya talagang mananambahan sa Panginoon. Opo. At yung kanyang pagsamba sa Diyos ay may kasamang pagpupuri, may kasamang pagpapakumbaba, may kasamang pagtitiwala, may kasamang pagsang-ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po yung maraming mga aklat ng Book of Psalms, hindi po si David lahat ang sumulat ng Book of Psalms. Meron din po siyang ibang mga writer na ginamit ng Diyos na sulat yung Book of Psalms. Pero karamihan ho sa mga sulat sa Book of Psalms ay sulat ni King David ayon sa gabay ng Espiritu ng Panginoon sa kanyang buhay at ayon sa revelation ng Panginoon. At makita nyo na he expresses love for God openly. Bukas po talaga yung kanyang sarili na kung paano niya i-express ang kanyang sarili, na kung paano niya talaga sambahin ang Diyos sa kanyang buhay. Alam nyo, kung nais po natin na tayo laging maging malapit sa Panginoon at ang Panginoon ay malapit sa atin, alam nyo, dapat laging tama yung puso sa Panginoon. Yung salita ng Diyos, merong importansya. Yung kalooban ng Diyos, yun ang susundin natin. Opo. Hindi tayo pwedeng, Lord, ano man yung kalooban mo, pero pag sinunod na ng Diyos, ginawa na ng Diyos, o sinabi na ng Diyos, ipinahayag na ng Diyos, nagbukas na ang Diyos ng daan sa kanyang kalooban sa ating buhay, hindi pwedeng, Lord, hindi ko kayang sundin, hindi ko kayang gawin. Pag hiningi natin at niloob ng Diyos, blessing po yun. Opo. At kapag kinausap tayo ng Diyos, hinamon tayo ng Diyos, inihayag ng Diyos sa atin, itinuro ng Diyos sa atin yung kanyang kalooban, dapat susundin po natin yan. Maluwag sa puso, na may kasiyahan, may kagalakan, hindi napipilitan lang, kundi buong puso na ating susundin ang Diyos. Yung kanyang pagsamba sa Diyos, totoo. His worship was real. Kaya nakita nyo, kahit nga sabi niya, yung kanyang yung pag-worship niya sa Diyos, he cannot worship God without doing anything. He cannot worship God without giving anything. Hindi siya makakasamba sa Diyos nang walang anumang bagay na ibibigay sa Diyos. Kung ito man ay ang kanyang sarili, ito man ay ang kanyang buhay, pero meron pa rin siyang gusto't nais na i-offer sa Panginoon. Naalala niyo yung gilingan na ginigiling na pinapagiling ang umiikot ang nagigiling ay mga baka. Sabi niya, bibilhin ko yan. Sabi nung kanyang bibilhan, ibibigay ko na lang sa iyo. Sabi David, hindi ako magbibigay sa Diyos ng anumang bagay na walang halaga sa akin. Kung pinahahalagahan ni David yung pagsamba sa Diyos, yung paglilingkod sa Diyos, yung anumang bagay na sakripisyo na gagawin niya para sa Panginoon, ito'y bunga at ito'y resulta ng kanyang puso na laging tama, laging maayos, at ang kanyang sarili na talagang sold out o ika nga ay bukas at totally surrendered sa Panginoon. His worship was real. His worship was deep, malalim. Malalim yung kanyang pagsamba. Hindi pa imbabaw lamang.
Hindi pakitang tao lamang. Hindi napipilitan lamang. Hindi dahil sa may pakinabang lamang, kundi yung kanyang pagsamba ay malalim. His worship was deep. And last, his worship was personal. Personal yung kanyang pagsamba sa Panginoon. Kaya nga po, ang katotohanan dito, being after God's own heart doesn't mean sinless. It means surrendered. David's life proves that what God desires most is not perfection, but a heart that seeks Him. Isang puso, hindi perfection because nobody's perfect. Walang sino mang perfecto. Kundi yung isang puso na talagang sinasaliksik, hinahanap ang Diyos lagi. Inuuna ang Panginoon lagi sa lahat ng bagay. Repents when it fails and keep coming back in faith and love. And you know what? God is still looking for people like that today. Naghahanap ang Diyos ng ganyang mga uri ng tao. Will you be the one? Maari ba tayong maging ganitong uri ng tao? Na ang puso natin ay nakatalaga sa Diyos. Ang buhay natin ay suko sa Panginoon. Handang sumunod, handang gawin ang kalooban ng Diyos, handang pinahahalagahan, ginagalang, pinararangalan ang salita ng Diyos at sinusunod ang kalooban ng Diyos. Ang conditional, yung pag-ibig at pagmamahal, yung pagsamba ay totoo, tunay, malalim at personal. Magagawa ba natin yun para sa Panginoon? Pagpalain nawa tayo ng Panginoon. Aming Ama, salamat po sa iyo ng marami. We thank you for tonight. We thank you for your word. We thank you for your blessing of your word. And I pray, dear God, na kayo po ang siyang mangusap, gumawa, kumilos sa aming mga puso't buhay, maging pagpapala po ang mga salita mong ito. Gumawa po kayo patuloy, mangusap sa amin, simpleng mensahe. Pero Panginoon, kung ito'y aming gagawin at papamuhay, merong malaking pwedeng maging impact sa aming buhay. Ang mga aral na ito at katotohanan nito sa buhay ni King David. Isang taong naging malapit sa puso ninyo, Panginoon. And how we wish, oh God, na kami maging ganun din. Although wala kayong itinatangi, Panginoon, pero nakita nyo sa puso, sa buhay ni King David. Hindi man siya perpekto. Nagkasala din siya. Pero iyong kinalinga, iyong nilingap, iyong tinanggap, inyong ginamit, inyong pinagpala. Ganon din naman po kami nawa, Panginoon, sa iyong harapan. Salamat po. Pagpalain niyo po kaming patuloy. At nawa po, Panginoon, ang aming mga puso't buhay ay laging nakatalaga para sa iyo. Nagtitiwala, sumusunod. Ito po, Panginoon, ay aming samot dalangin sa dakila makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon at Diyos, tagapagligtas na si Jesus. Amen at amen. Pagpalang gabi po sa inyo lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ingat po kayong palagi. Maayos naman po ang aking kalagayan. At salamat po sa inyong lahat na nananalangin. God bless you all.